Bagong studio yan, ha. Ako po pala si Banat Bay. Baka naman pwede kayo mag-subscribe at saka mag-like ho dyan. At i-share nyo na rin daw pag may pagkakataon kayo para araw-araw maging ano na natin to, maging habit na natin ang magkita-kita tuwing umaga 7 AM. Kaya dapat nakasubscribe po kayo at the same time nakaklik yung notification bell. At kung maaari din, kung gusto nyo lang nasuportahan si Banat Bay, may membership fee Diyan, merong pipindutin ka para susuporta kami membership. Magiging membro ka na ng Banateros. Yun, panalo yan. Pero kung gusto mo lang mag-subscribe, wala namang problema. Magkakaibigan pa rin talaga tayo. Ganyan no ang Banateros, di ba? Hindi nag-iiwanan, sama-sama at higit sa lahat, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yo. Mga kababayan, simulan na natin ng gulo. Kontakin mo si Torre, gagawing presidente, animal yan. Payag ba kayo na si Torre ang gawing presidente? Tayo na sana si Diwata na lang. O kaya si Vice Ganda na lang. Tapos si Diwata ang Vice President, di ba? Kung si Tory lang naman din, para ka naglagay ng isang payaso diyan sa Malacanang, Alam nyo, ngayon kasi nangangatog na sila. Sobrang nangangatog na po sila. Meron niyang recently lumabas na survey sa isang page. Talaga nga namang napakataas po ni VP Sara Duterte at na yung mga kalaban niya wala sa hulog. Ang layo, di ba? Dahil nga doon, itutuloy mga pinklawan, mga taing pinklawan at saka itong mga unitae, pilit na unite na naman ng mga sarili nila at talagang dito mo makikita na yung kanilang style ay isang traditional politician o yung tinatawag na trapo. Bakit kanyo? Diba kasi kung ikaw ay hindi traditional politician, ibig sabihin pag ikaw merong ipinaglalaban na prinsipyo at kung ikaw ay merong paninindigan doon sa iyong pinaglalaban, dapat hindi ka nakikisama doon sa tingin mo ay hindi kayo pareho ng prinsipyo. Hindi, kaya nga po ako ayoko maging politiko sa totoo lang Ayoko kasi I don't want to compromise my principle. Yan ang isang bagay talaga na pag ako pag paninindigan ko hanggang magkamatayan tayo, hanggang kaduluduluhan, paninindigan ko yan. Kahit ba mabatikos, mabash o kung ano man ang gawin diyan sa social media, tutuloy ko yan. Hindi ako paninindigan ko kahit ano pang yung sinabi ko na yan. Kasi alam mo ilang beses na po tayo nanindigan diyan, kahit nga yung panahon ng unity team noon, di ba? Tayo nababatikos na anti-Duterte na daw tayo kasi ayaw natin yung pinili ni VP Sara Duterte na presidente na si BBM. Nanindigan po ang Banatero sa inyo. Nanindigan po kami na hindi kasi talaga hindi tama, hindi okay yan, malabo yan at kabilin-bilinan ni tatay, wag yan. Yun ang aming sinundan. At talaga nga namang yung prinsipyo na yun, pinanindigan namin hanggang kaduluduluhan. Kasi nga, ganun po ang Banateros, di ba? Kaya nga kung ikaw ay lihiti mo Banateros, maiintindihan mo ito. Tapos may makikita ka mga ganito, na yung diring-diri sila sa mga Marcos noon, ngayon kinakain na nila yung kanilang mga sinabi. Kaya nga di ba yung tawag dyan, yung kain suka. Bakit? Sinuka na nila si Marcos noon Ngayon, panay sip-sip sila. Mantakin mo yung mga dilaw, di ba? Na siyang paulit-ulit na sinasabi, diktador, magnanakaw ang mga Marcos. Abay ngayon nakikisanib sa majority. Anong katarantaduhan yun? Kahit po ako kahit isang Duterte supporter at pag nakisanib, pag nakisama at nakipag-unite sa Marcos, ay talagang itatakwil ko. Hindi ko papanigan, di ba? Hindi ko kasi halimbawa na nga lang, yung kay VP Sara Duterte, hindi ko naman sinasabi hindi ko siniraan si VP Sara Duterte noon. Pero hindi ko siya sinamahan sa laban niya na yun, di ba? Kasi nga, yan ang paninindigan natin. Tayo po ay para sa bayan. At nang tingin natin, wala talaga magagawang o walang ginawang matino itong si Marcos. Bakit mo kakampihan? Di ba? Ano ginawa sa Pilipinas? Sinira ang Pilipinas, mga kababayan. Tingnan niyo yung utang natin. Lumobo ng todo-todo, walang pandemya to Kasi sinasabi ng iba, bakit lumobo nung panahon ni Pangulong Duterte? Remember, yun may pandemya. Doon yung lumobo nung time na yun At hindi katulad ng paglobo ngayon, di ba? Matindi ang paglobo ngayon. Pero noon, pandemya at kailangan natin at alam natin, unahan nun sa bakuna di ba? Ayaw pa nga tayong bigyan ng mga Amerika Naalala nyo? Pinagdadamot nila yung bakuna nila. Sino lang nagbigay sa atin? Yung China. Bigay yun ito nga Amerika, binibili natin. Ayaw pumayag, mga animal tapos ngayon, gagalit tayo sa China. Malaking parte, maraming nailigtas ang China government sa atin. Bakit to? Dahil doon sa bakunang ibinigay nila. Alam naman natin maraming tinamaan nun, pero dahil nabakunahan, slight na lang yung naramdaman nila. Alam mo, ako, pagdating sa bagay na yan, intense kasi ako tinamaan ako ng bakuna. Tinamaan ako ng bakuna. Tinamaan ako ng COVID, ng matindi, na PGH po ako noon. At sabi ko nga sa inyo, after noon, nung nabakunahan na po tayo, tinatamaan pa rin ako, mga 2-3 beses ako tinamaan yan Pero slight na lang.
Di ba? Bakit to kanyo? Kasi nga, dahil nga doon sa tulong na yun, hindi ko sinasabi maging pro-China tayo. Huwag niyong sabihin yan sa akin dahil talagang makakatikim kayo ng matinding malupit na komento sa akin at babanatan ko kayo dyan. Dahil mamaya, pag-uusapan din natin yan. Pro-China ba ito si Marcoleta? Naku po. Gago! Kaya ngayon, pag-usapan muna natin itong si Torre. Ito po kasing si Torre, alam mo na, may pangarap. Di ba? Ewan ko, kung pag ito naging presidente, gaganti kaya ito sa mga naglaglag sa kanya? Pero magandang magandang laban yun ha. Ako gusto ko yung laban na yun ha. Maganda, kumandidato si Torre at kumandidato si John B. Cribulla, di ba? Gago! Kasi sigurado naman ako mananalo si VP Sara Duterte. Pero maganda, magsama sila, maglaban silang dalawa. Kasi silang dalawa yung nagsipaan eh. Silang dalawa yung nagtarayan. Ay, bakit ganon? Silang dalawa yung nagtarayan, mas maganda maglaban sila para kung sino yung mas mataas ang buto sa kanila, yun ang panalo. Di ba? Sa kanila. Pero ibang level kasi yung kay VP Sara Duterte. Yung kay VP Sara Duterte, pang presidente, sila pang amuyong. Kung sino mas sip-sip, doon natin malalaman pag naglaban sila, di ba? Malalaman natin kung sino sa kanila mas sip-sip. O, panoorin natin na to. Kami ng mga kabila ay sa amin na kayo, no? Sigurado na kami. Kung hindi kami manalo sa eleksyon, baka mag-succeed kami. Ganun na yung spin eh. Di ba? Pero ang tanungan ngayon ng mga ordinaryong tao, wala ba ibang alternative? Yes. Either non-Marcos, non-Duterte. Pwede bang, wala bang none of the above ang gusto nila? Yung mga no packaging ng media no, na para bang sinasabi nila, huwag dapat natin piliin si VP Sara Duterte. Hanap tayo ng alternative. Alternative because you just don't like Vice President Sara Duterte. Not because gusto mo yung taong magsisilbi sa bayan. What kind of thinking is that? That is a terrible thinking. Di ba? Dapat, kung sino ba ang pinaka magsisilbi para sa bayan? Yun eh. Hindi yung hanap tayo ng alternative kasi ayaw natin si VP Sara Duterte. So bahala na lang. Kahit sino na lang, basta wag lang si Duterte. Pangit ng prinsipyo yun. Prinsipyo yun ng mga bitter. Prinsipyo yun ng mga ayaw lang kay VP Sara Duterte kasi walang pakinabang sa kanyang gobyerno. Alam nilang hindi sila makakasipsip. Alam nilang kinalaban nila si VP kaya yari sila pag naging presidente. Wala silang pakinabang. Hindi dapat ganun ang thinking eh. Hindi dapat ang thinking dapat yung presidente makinabang tayo. Hindi. Dapat yung presidente pagsilbihan ng bayan. Sino ang pinakamakakapagsilbi sa bayan? Sino pinakamakakaayos sa katarantaduhang ginawa ni BBM sa bayan? Yun dapat ang tanong. Sino ang aayos nito? Diba? Sino? Kasi alam mo, wala na eh. Ako talaga, sabi ko sa inyo, lalo na pag kayo bumabiyahe o di kaya OFW, alam niyo yan. Nakakadiri na ang Pilipinas. Nakakadiri na ang politika sa Pilipinas. Sobra na ho eh. Halimbawa ko na nga lang eh. Panoorin nyo yung sa Banat by 360 ko ha. Na tungkol doon sa Boss Ironman. Bakit to? It is not just about motorcycle. Yung Boss Ironman na issue na yan, na maraming kasi yun yung endurance racing or something like that eh. Yung endurance na kailangan 24 oras kang tatakbo, maabot mo yung lugar. Something ganun. Yan ay hindi lamang po nagsisimbolo ng mga rider o di kaya ng big bike. Yan po yung nagsisimbolo ng pagiging inutil ng gobyerno natin. Kasi itong gobyerno na to, napaka-inutil to the point, pag may hirap, kaya nilang suspindihin, kaya nilang tanggalan ng lisensya. Pero pag mga ganitong mayayaman po kasi mga membro at organizer nito eh. Yung Boss Ironman, mayayaman po yan. Kaya nga ibig sabihin ng boss is BMW owners, ano ba ito? Something like that. For safety and society, yun. Yeah? So ibig sabihin BMW owners yan. Wala namang mahirap na makakabili ng BMW. Sa totoo lang po. Hindi naman usay siya nagyayabang. Pero napakahirap naman pong bumili ng BMW. Bibili ka ng BMW na 1.3 million, motor lang. 1.3 million, may SUV ka na. Makakabili ka ng SUV nun. Ba't ka bibili ng motor? Ibig sabihin, may pera ka talaga. So anong punto ko dito? Itong mga to, mayayaman. Hindi ko alam kung bakit hindi masita-sita ng LTO, inaalalayan pa ng HPG. Ano to? Dahil ba pera-pera to? Dahil pag pumasok ka doon, pag nagrehistro ka, may bayad doon. So malaking kita ng organizer. Nakakatanggap ba kayo, HPG? Nakakatanggap ba kayo, LTO? Kaya hindi nyo masita kahit ilang beses. Taon-taon na po yan ha. Taon-taon may namamatay. Pero hindi nakakasuhan ng organizer. Anong klaseng bayan meron tayo? Ang hirap sumunod sa batas kung pili lang ang pinanagot sa mga sumusuway nito. Ano ibig sabihin ko? Ikaw, ordinaryong rider ka. Di ba? Sisitahin ka o kaya pinasusunod ka sa batas. Pero nakikita mo, yung mga big bike rider, yung mga organizer, nakakalusot. Di ba? Sa batas. So para sa'yo, ang hirap sumunod. Pero again, sinasabi ko sumunod tayo, whether hindi sumusunod ang iba. Ang punto lang natin dito, ganyan sa Pilipinas. Malalang-malala na ang Pilipinas. As in, kung sa cancer ito ay stage 4 na o stage 5, o kung meron mang ganun, stage 10 na. Malalang-malala na ang Pilipinas. Kailangan na talagang ayusin ito.
From the very core. Sabi ko nga sa inyo, SK pa lang, korupsyon na matindi. SK pa lang, ha? Lalo na sa mga barangay captain. Alam niyo, tangin ng mga politiko, alam niyo yan. Kasi binibigyan niyo yan eh. Huwag tayo maglokohan. Sila nagtutulong sa inyo at binibitbit niyo yan. Alam ko yan. 'Di ba? Kaya nga hindi kami manalo sa yung itong Simoka sa election eh. Bakit? Kasi wala siyang pera. Hindi niya mabigyan yung mga barangay captain. Yung mga barangay diyan, hindi niya kayang bigyan. Umaasa na lang talaga siya sa mga taong naniniwala sa kanya. Kasi yun na nga eh, doon pa lang corrupt na. Doon pa lang may bigaya na. So, what do you expect pag nandun pa sa taas? Ganun na kalala ang Pilipinas. Tapos, sasabihin na lang natin, wala bang iba dyang option? Bakit? Ayaw lang natin si VP Sara Duterte. Hindi dahil hanap tayo na matino at magaling na presidente. Sana ganun matatanggap ko po para sabihin ninyong, sa tingin ko, hindi matino at hindi magaling si VP Sara Duterte. Kaya hanap tayo ng ibang kayang ayusin ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ganun ang thinking, okay lang. I will respect your opinion even if ibang opinion mo sa opinion ko. Pero yung para lang, wala bang alternative dyan kasi ayaw ko kay Duterte. Anong klaseng packaging yan? Kaya hindi alam nyo, sorry sa media nagsasalita na to itong babae Kaya wala kayong naaakit kasi ganyan ang klase ng utak ninyo. Utak na mga bitter. Utak na mga hindi nakapag-move on. Bakit? Kasi pinagbabayad yung mga media ng tax. Sinisita ni Pangulong Duterte ang media. Yan ang totoo. Bitter kayong media kay Pangulong Duterte kaya ayaw nyo yung anak niya. It's not because hindi siya magaling, hindi siya maayos. Hindi yun eh. Hindi yun ang reasoning nyo eh. Ang reasoning nyo kasi tinamaan kayo nung panahon ni Pangulong Duterte, kayong mga media. Huwag mong kalimutan, Ami, most of the time, yung frontliner ay kabayong kapos. Yes. Ibig sabihin, pagdating ng dulo, History natin, ganyan. Oo, ganyan, di ba? We have a lot. Panahon ni FBR. Hindi naman frontliners FBR. Hindi. Panahon yung panahon lang ni Erap, talaga frontliner siya from the start to finish. No? From the start. So, nagbabago yan eh. Halimbawa, ng panahon ni... Panginang analogy Pwede daw magbago, pwede daw yung nasa baba na umangat pa. Kasi yung mga nakaraan daw eleksyon. Sorry barahin muna kita Political analyst. Political corny analyst. Napaka-corny kasi na itong taon to eh. Maliit lang yung agwat nung nasa panghuli o nasa baba. Hindi ganun kalaki. Iko-compare mo, sobrang layo. Para bagang, anong klaseng mangga yan? Di ba? Maaring Indian mango, o Carabao mango, o apple mango. Yun yung comparison noon. Ngayon, sinasabi mo, basta yung mango, yung apple, maaring maging mango. Kasi gano'n naman yung nakaraan magkakaiba Ibig sabihin, dati, kung yung mga nasa 3rd and 4th nagiging presidente, ngayon posible rin yung mga nasa 3rd and 4th. Oo. Kung malapit, ang layo Ang layo nila. Ay, ng analysis yan. Hindi nga hindi nga dikit Negative Gago! Diba? At again, iba na naman din yun. Iba yung ini-endorse kasi last time. Eto halimbawa, tinan niyo yung sample niya. Ni GMA. Ang frontliner, si FPJ tsaka si Rocco. Yes, yes. Si Rocco mataas. But remember at that time, si GMA, yung presidente na at that time. Nasa kanya yung makinarya. Di ba? Ano ba? Until nagkasakit siya. Di ba? Nung panahon ni Pinoy. Kasi mababa daw si GMA nun. Tapos sila FPJ nasa taas. Sino bang presidente at that time? Remember, extended na lang si GMA nun. Ibig sabihin, di ba naging presidente na siya? Dahil dun sa EDSA 2. So, at that time, makinarya nasa kanya. Kaya nga, di ba, hello Garce? Hello Garce, bakit niya tinawagan? Kasi presidente siya noon. Putang inang analysis yan Ba't ka naging political analysis? Tama talaga si Guanzon Zayo Tambay ka lang na naging political analyst Si Villar. Ang Villar, mataas, Manny di ba? Villar. Oo. Nagbabago yan nung panahon ni Digong. Si Binay. Binay. Followed by Grace Pope. Yes. Tapos yung dalawa. But remember, si Binay, wala naman sa administrasyon nun. Hindi ko sinasabi na sa administrasyon si Pangulong Duterte. Di ba nga kaya nga tinatawag na parang yun ang pinaka-phenomenal na pagkapanalo. Ibig sabihin ng phenomenal, hindi pangkaraniwan. Ito, example niya pa nga si Erap dito Anak ng weteng talaga, oo. Mababa sila. Tapos, pwede rin magkaroon ng Black Swan, Dark Horse. Yan ang tinatanong yan. Nawala sa landscape. Tapos biglang susulpot. Adigong, di ba? Pinoy, di ba? Susulpot So, Si Pinoy kaya nanalo na matayang nanay. Oh my golly. What kind of person is this? Alam mo naman yan sa Pilipinas. Di ba? May tawag nga dyan
Yung nakalimutan ko na, pero may tawag dyan. Di ba? O alam nyo, isulat nyo na lang dyan. Maraming magaling dito eh. Isulat nyo dyan, no? Di ba? Maraming ganyan sa, sa Pilipinas, kaya naman nanalo yung si Pinoy. Yun naman, no? Lukwa naman tayo, oh. Yan ay isang distinct possibility. Kaya wag naman sila ganun ka sigurado. Malayo kasi. Negative talaga kayo. Siniraan nyo na ng todo si VP Sara Duterte, tumaas pa siya. Kayo, padausdos. Lahat ng kandidato nyo, padausdos. Meron ka bang nababalitaan? Because I know you are in touch with a lot of groups, ano? May nababalitaan ka bang, wala kami naririnig kasi mga pangalan eh. Although siguro baka natatakot yung iba, no? Baka mabinay effect, ano? Oo, siyempre, ayaw mo i-underestimate ang mga tulpo. Oo. Di ba? Malakas din yan. Binay effect, wow. Yung Binay effect, remember, hindi nasa administrasyon si Binay, kaya binanatan ng administrasyon. Ngayon, yung pinipili ninyo ay sa administrasyon. So hindi siya mabibinay effect kasi kakampi siya. Ang pinipili nyo yung magiging kakampi ng administrasyon eh. Ng analogy. Nakakainis. Bakit ganito ang mga nasa ano natin? Nakakainis.